Ako pa lang yata yung motovlogger na Naghahanap ng sakit ng katawan. I mean, ulan. Baka isipin ng iba dyan na sisiraan ako ng bait. Pero may magandang dahilan kung bakit nagawa ko yan. Nasasabihin ko mamaya. Sa video na to, ibabahagi ko ang naging karanasan ko sa bagong gulong ng Honda Click 125i ko, ang Beast Flash. Well, isa kasi ang gulong sa dapat pagtuunan natin ng pansin pagdating sa pagbumotor. Bukod sa isa to sa rason kung bakit tumatakbo yung motor natin, nakakaapekto din to sa ating riding experience, pati na rin safety natin bilang isang motorista. Now, bago ko simulan ng review na to, a big shout out muna sa DC Moto para sa Beast Flash ng Honda Click 125i ko. Now, kung taga Leyte or Southern Leyte ka, located ang kanilang shop sa Barangay Manhilo, Maasin City. Ilalagay ko din yung link ng FB page nila sa baba. Bukod kasi sa mga gulong, meron din silang helmet, speedcon intercom, top box, saka mga accessories ng motor. Again, maraming salamat sa DC Moto. Anyway, pagdating sa bagong salpak or bagong palit na gulong, yung mga iilang unang kilometro sa paggamit ko nito, yung isa sa mga bagay na pinagtutuunan ko ng pansin. Kung baga, kung sa pandiligaw, ito yung getting to know stage. Sa part na to, pina-familiarize ko ang riding characteristics ng gulong. Kung paano ba to magre-react sa mga input ko as a rider. Magkaibang gulong, magkaibang brand, magkaibang profile, magkaibang riding characteristics. Kagaya ng mga bagong motor, may break-in period din ang ating mga gulong. At kasama na yung sinabi ko kanina na getting to know stage. Speaking of break-in period, ito yung mga bagay-bagay na ginagawa ko or sabihin na nating best practices ko para di ako kumalat sa daan. Yung pinakauna dyan, huwag masyadong agresibo sa acceleration, sa gas. Wala tayo sa karera, wala tayo sa drag race, hinay-hinay lang pag-accelerate. Pangalawa, chill lang sa kurbada at sa mga bangkingan. Tandaan mo, wala ka sa MotoGP, hindi ka si Rossi, hindi ka si Marquez. Huwag mong isagad, huwag mong itodo yung motor mo sa mga kurbada na yan. Yung pangatlo dyan, smooth ka lang sa braking. Di mo rin kailangang maging agresibo dyan kung ayaw mong sumemplang sa daan. Actually, yung tatlong yan, basic na basic yan. Maging smooth sa acceleration, smooth sa cornering, at smooth sa braking. Now, as far as kung iilang kilometro ang dapat yung break-in period ng ating mga gulong, well, depende na yan sa klase ng gulong at specification ng manufacturer. Kung street tire at hard compound yung gamit, generally ang recommended ng manufacturer is around 80 to 160 kilometers. Pero kung pang-karera ang gulong, soft compound ang gamit, usually isang lap lang yan sa racetrack, pwede na yang isagad. Alangan namang ibabiyahe pa natin yan ng around 80 to 160 kilometers. Diba? Baka pudpud na yun pagbalik mo. Saka kung mapapansin nyo, yung mga pangkarerang gulong nakabalot yan, naka-tire warmer. Kasi isang consideration din, yung temperature ng isang gulong, kailangan mainit para maging makapit or optimal yung kapit. Now, personally, kung ako yung nagbe-break-in ng gulong or bagong gulong ng motor ko, bumabiyahe ako kahit short ride lang, pero sa mga twisties or sa mga palikuli-kong daan. Tamang chill ride lang, lalong-lalo na sa umpisa. Tapos progressively binibilisan ko yung pace ko. After ng first 15 to 20 kilometers. Take note, hindi sinasagad, binibilisan lang ng konti. Now, with that being said, meron tayong tatlong factors, or ako mismo, tatlong factors tinitingnan ko. I'm sure, ganun din kayo, bago tayo umili or bumili ng isang gulong. Siguro naman lahat tayo or karamihan sa atin, yung pinakaunang tinitingnan or consideration, yung presyo ng gulong. Siyempre, yung hanap ko kung saan ako makakamura. Bale, itong Beast Flash, tamang-tama lang yung presyo para sa akin. Abot kaya ko siya at relatively, mas mura din siya kumpara sa ibang mga brands na nagamit ko dati. For context, yung ibang brand na nagamit ko dati, especially yung likod na gulong, yung pinakamahal, around 2,300 pesos. Well, pareha lang sila ng size ng gamit ko ngayon, 100 by 80 by 14. Now, itong Beast Flash naman, around 1,800 pesos yung presyo nito. Tapos yung harap na gulong, 80 by 80 by 14, around 1,200 pesos naman yung presyo nito. Pasok na siya sa budget ko. Pero syempre, hindi tayo nagtatapos doon. Kasi hindi lahat ng mura, mura. I mean, hindi lahat ng mura, sulit. Wala kasing silbi kung napamura ka nga, pero pagdating sa performance, hindi naman kagandahan. Now, speaking of performance, yun yung pangalawang consideration natin. Now, sa pagkakaalam ko, ang Beast Flash ay dual compound. Bale sa gitna, hard, tapos sa gilid, soft. Nasa loob ng more or less isang buwan na paggamit ko ng gulong na to, ito yung mga napansin ko. Unang-unang napansin, naramdaman ko yung pagiging nimble, pagiging magaan ng manibela ng motor ko. Madali siyang i-flick right or left or sabihin na natin iliko right or left. Siyempre, relative yun or kumpara sa mga previous na nagamit kong gulong. Magaan siya pero hindi siya yung tipong malikot. In other words, stable pa rin yung handling ng motor ko. Kahit bitawan ko yung manibela, wala siyang problema. Pagdating sa high speed, ramdam ko rin yung pagiging stable niya, planted yung gulong, mapa-straight man yan, o kaya cornering. Yung tipong confident ako mapa-straight man o twisties. Pero emphasize ko lang, yung pinag-uusapan natin,
smooth na daan, magandang daan, hindi lubakan. I mean, hindi yung puno ng lubak. Pagdating naman sa braking, maganda din yung performance niya, mainit man o maulan. As long as smooth ka sa input mo as a rider. Now, speaking of ulan, syempre, sinubukan din natin yung maulan na panahon para makita natin yung performance ng gulong na to, hindi lang sa mainit, kundi pati na rin sa basang daan. Hindi lang siya basang daan, kundi twisties pa. Bago ako lumabas, inantay ko talaga na ganito yung panahon or at least man lang. Ito yung sinabi ko kanina, nabaliw lang yata yung gumagawa nito. Inantay talaga na umulan or naghanap ng ulan para lang masubukan ang performance ng isang gulong. So ayan, umuulan. Patayin natin yung performance. Great corner ups. Diba? Ayan. Anyway, base sa naging experience ko, I am happy to report na so far, maganda din yung performance niya pagdating sa basang daan. Pero take note, andun yung pag-iingat. Kasi kahit gaano kaganda yung gulong natin, kung ang daan naman yung may problema, may debris, may buhangin, may putek, may langis, o kaya napadaan ka sa linyang may pintura, maaari pa rin tayong madisgrasya. Gaya ng nasabi ko kanina, maging smooth lang tayo sa input natin sa ating mga motor. Mapa-acceleration man, braking, o kaya cornering. Now sa mga di familiar, itong gulong na to tubeless na rin. Wala tayong problema pagdating sa konting tinik lang. Kasi makakasurvive tayo dito. Hindi basta-basta mawawalan ng hangin yung ating mga gulong. So yun, lumakas. So yun, mas lumakas pa yung ulan. Anyway, sa usapang performance ng Beast Flash, satisfied ako bilang isang user. Now, yung panghuling consideration or factor na tinitingnan natin ay yung lifespan sa durability ng isang gulong. For reference, kadalasan ako nagpapalit ng around 6,000 to 8,000 kilometers sa likod na gulong ng Honda Click ko. Nakakadalawang palit ako ng likod na gulong ko bago ako magpalit ng harap na gulong. Usually, yung nauunang mapudpod, yung likod na gulong. Yun nga, around 6,000 to 8,000 kilometers. Now, so far, itong Beast Plus na isang buwan ko nang ginagamit, around 1,000 kilometers na rin yung tinakbo. Kung titingnan natin, makapal pa rin siya, parang bago pa rin salpak. Siguro yung pinaka-benchmark ko dito, kung kaya ba niyang tapatan or higitan yung 8,000 kilometers na usual kong pagpapalit sa likod na gulong. Kasi kung ganun yung sitwasyon, sulit na siya para sa akin. For now, hindi ko pa masasabi kung ilang kilometers yung magiging lifespan ng gulong na to. Pero optimistic ako kasi marami na akong naririnig na talagang makunat ang gulong na to. Pero gaya ng kasabihan, to see is to believe. Gusto ko ako mismo maka-experience. With that, i-update ko kayo sa future video or post ko patungkol dito kung hanggang kailan or hanggang ilang kilometro ba yung magiging takbo nito bago ako magpalit. Anyway, kung naghahanap ka ng abot kayang gulong, maganda yung performance, try nyong i-check or subukan ang Beast Flash. Kung nagustuhan mo ang video na to, magugustuhan mo rin itong mga videos na to.